Lalo namang kinilig si Alexa sa napaka-sweet na sagot ni Joshua at ngayon lang niya na-realize na napakamadid pala nitong mag-isip dahil kukunin nitong maid of honor si Sam na samantalang alam na alam naman nitong mahal na mahal ito ng babae. Okay, medyo kinilig ng konti ang kilikili ko sa naging sagot mo, Joshua. Pero sa totoo lang, napaka-lucy ng sagot mo dahil masyadong mababaw at walang kilig ng kasama. Katulad ng mga linya na binabanggit ng mga aktor sa movie. Okay, honey. Kilig lang bang hinahanap mo? Hayaan mo akong gawin ng paraan na alam ko kung paano magpakilig ng babae. Kinindatan siya ng asawa at tumayo ito sa pagkakaluhod. Walang pasabing hiniga siya nito sa ibabaw ng mesa at hinalikan siya nito sa kanyang labi. Joshua, ano ba? Huwag mo nga akong halikan. Pilit niyang iniiwasan ang labi nito pero para lang siyang papel na sandaling yun. So, anong palagay mo sa performance ko, Alexa? Kinilig ka ba? Dahil kung hindi, uulitin pa natin yun hanggang sa abutin tayo ng madaling araw dito sa loob ng opisina ko. Pilyong tanong sa kanya ni Joshua, pinisil pa nito ng mahinang namumulan niyang labi. Che, ewan ko sa'yo. Iba naman ang kilig na alam mo eh. Kunwari, naiinis siya sa ginawa nito. Pero ang totoo, kinikilig talaga ang puso niya. Oh, ano namang masama sa ginawa ko, Han? Diba, yun naman ang gusto mo? Ang makaramdam ng kilig? Ay nako Joshua, baligtad talagang isip mo. Lahat na lang ng simpleng bagay binibigyan mo ng malalim na kahulugan. Iniripan niya si Joshua at bababa na sana siya sa mesa pero pinigilan siya nito. Stay here, Alexa. Hindi ka makakalabas dito sa loob ng opisina ko hanggat hindi mo ako tinatawag na honey at hanggat hindi mo ako pinapatawad. Ano? Pati ba naman pagpapatawad pilitan pa? Hindi ba pwedeng hayaan mo akong mag-isip kung anong desisyon na gagawin ko sa susunod na araw? Para naman alam ko kung anong makakabuti sa aking sarili. Wika niya sa asawa, naiinis na naman siya dahil umiiral na naman ang kakulitan nito. Honey, I'm not forcing you to forgive me. I just want you to be sweet with me again and I want to hear that you call me honey again. Di alam mo, Alexa, kinikilig talaga ako kapag tinatawag mo akong honey. At kapag malambing ka sa akin, parang batang sa ni Joshua, nagbablush pa ang tenga nito at pisngi. Okay, Joshua, I will grant your request, but in one condition. Kailangan magbakasyon tayo sa Palawan bukas para naman makapag-relax ako at makakita ako ng magandang tanawin. Okay, honey, mag-impake ka na ngayon dahil mamayang gabi, lilipad tayo papunta sa Palawan. Nakangiti at excited na utos sa kanya ni Joshua. Based ang ngiti nito, parang may pinaplano itong kalokohan. Hindi niya matukoy kung ano yon. Really? Han, pahayag ka nang pumunta tayo sa Palawan kahit na hindi natin kasama si Sam? Naniniguradong tanong niya dito. Yes, honey. I'm 100% sure na sasamahan kita kahit saan ka man magpunta. At pwede bang wag mo nang banggitin si Sam at hindi siya kasali sa kwento ng buhay natin? At siya nga pala, naalala ko, magpipiti ka, di ba? Gawin mo na ngayon para malaman na natin kung anong resulta. Okay, give me the pregnancy test. Inilahad niya Alexa ang palad sa harapan ng asawa. No, gusto ko na ako maglalagay sa PT para makwento ko sa pangalan nating anak na sabay nating nalaman na buntis ka. Malambing na wika ni Joshua, binuhat siya nito papunta sa loob ng banyo. Ilang sandali pa ay magkayakap na hinintay nila ang resulta. Oh my God, hon. Yes! Honey, you're pregnant! Tuwang-tuwang sigaw ni Joshua nang makita nito ang 2 red lines sa pregnancy test. Lumuhod ito sa taas upang yakapin ang impis niyang tiyan at halikan niyo ng paulit-ulit. Baby, do you hear me? Do you feel my love? Baby, I'm your loving handsome father. And I'm so much happy because finally, magiging totoong tatay na ako. Anak, excited na excited si Daddy sa paglabas mo. Dahil tuturuan kita kung paano manligaw ng walang kahirap-hirap at tuturuan kita kung paano magpaamo ng babaeng pasaway katulad ng mama mo. Natawa naman si Alexis sa sinabi niya ni Joshua kahit kailan talaga puro kalokohan ang laman ng isip nito. Do you hear that, baby? Your mama's laughing because she loves me. But you know what, baby? She didn't say it because she's afraid to admit that she's in love with me. Inirapan niya si Joshua at hinayaan nitong haplusin at kausapin ang tiyan niya. Isang masuyong halik sa pisngi
ang nagpagising kay Alexa. Honey, pwede bang wag mong gambalain ang pagtulog ko? Dahil talagang antok na antok pa ako eh. Alam mo naman 'di ba, nasa early stages na ako ng pagbubuntis. Kaya masyado akong antukin. Ang mabuti po honey, mag-order ka na ng pagkain para makakain na kami ng anak mo. Malambing na utos niya dito. Okay honey, anong gusto mong kainin? Inihaw na tuyo na may sasawang suka na maraming kamatis at sili. At saka bahaw na kanin. Gusto ko rin ng manggang hilaw na may sasawang bagoong. Samahan mo na rin ng malamig na tubig. Alexa, seryoso ko na pagsasabay-sabayin mong kainin ng inihaw na tuyo at bagoong? Hindi kaya magkasakit ka sa bato? At saka, saan ako kukuha ng bahaw na kanin? Nasa 5-star hotel tayo. Pinagpapawisang tanong sa kanya ni Joshua. Natatakot ito na baka hindi nito mabili ang magpagkain gusto niya. Gamitin mong talino mo, honey, para malaman mo kung saan mo order ng mga pagkain na gusto ko. At take note, honey, kapag may kulang sa order ko, hindi na ako sasama sa pabalik sa hacienda. Pananakot niya ka Joshua, pero ang totoo, hindi naman talaga niya yung gagawin. Gusto niya lang itong magpursige na hanapin ang mga pagkain na gusto dahil gutom na talaga siya. Okay, at tatanungin ko ang mga kitchen staff nitong hotel kung meron ba sila ng pagkain gusto mo. Tinunguan niya si Joshua bago muling ipinikit ang mga mata. Nasa Palawan sila ngayon. Alas 7 ng gabi sila umalis sa hacienda kagabi. Gusto sanang sumama sa kanilang dalawa ni Sam, pero nanindigan si Joshua na hindi ito pwedeng sumama dahil magkakagulo ito sa bonding moment nilang mag-asawa. Alas 10 ng gabi sila dumating sa Palawan. Nag-check-in agad sila sa 5-star hotel at katulad ng inaasahan, kapapasok pa lang nila sa hotel room, pinasaya na agad siya ng asawa. Kaya heto siya ngayon, antok at pagod siya. Nawala ang galit at pagkainis na nararamdaman niya kay Joshua dahil sa paglalambing, pag-aalaga at pagmamahal na pinapakita at pinaparamdam nito sa kanya. Nauunawaan niya si Joshua na nagawa lang itong magsinungaling dahil mahal siya nito at gusto nitong tulungan ng mga magsasaka at kasambahay na kapuspalad. Kagabi, habang nakakulong siya sa bisig ni Joshua, na-realize niya na importante talaga sa mag-asawa na open kayo sa isa't isa kapag kayo nag-aaway para mapag-usapan agad ng maayos ang problema upang hindi na lumala pa. Na-realize din niya na dapat unawaing mabuti ang bawat salita na sinasabi ng iyong asawa para malaman mo kung bakit siya nagkamali at bakit niya yun nagawa at para makita mo rin ang iyong pagkukulang. Magaan ang pakiramdam na muli siyang natulog. Nasa ground floor ngayon si Joshua. Nakikipag-usap siya sa hotel staff na kung maaari ay makausap niya ang head chef ng hotel para makiusapan niya ito kung pwedeng magluto ito ng inihaw na tuyo. Sir, maupo na muna po kayo sa couch. Ako na po mismo magsasabi sa chef ng order mong pagkain. Maggalang na saad ng staff habang nakangiti ito ng matamis. Miss, sigurado ka bang may baho na kanin, tuyo, magang hilaw at bagoong kayo dito? Naniniguradong tanong niya sa babae dahil hindi siya sigurado kung may native Filipino food ba dito sa hotel ay hindi pa naman niya nababasa ang menu. Yes sir, kompleto po kami. Filipino cuisine, exotics Filipino food, native Filipino food. Naka-ready po palaging iba't ibang klase ng putahe at ingredients para po sa mga taong naghanap ng kakaibang timpla at lasa ng pagkain. Salamat naman kung gano'n. Hindi na ako mahihirapang hanapin ang bagay na gusto ng asawa kong buntis. Now I understand sir kung bakit naghanap ka ng bahaw dahil pala nagilihang asawa mo. Yes, my wife is 3 months pregnant kaya gusto kong ibigay lahat ng mga pagkain gusto niya. Anyway miss, babalik na ako sa suite ko Paki-deliver na lang mga pagkain na in-order ko. At huwag na huwag mong kakalimutan ng suka na maraming kamatis at bawang. Okay po, sir. Nginitian ni Joshua ang babae bago niya ito tinalikuran. Masaya siyang bumalik sa hotel room. Tulad ng inaasahan, mahimbing pa rin ang tulog ni Alexa at ang lakas ng hilik nito. Ayaw niya itong gambalain sa pagtulog, ngunit hindi niya maiwas ang halikan ng labi nito. Honey, I told you wag mo akong gisingin. Reklamo ni Alexa habang nakapikit ng mariin ang mga mata nito. Honey, hindi kita ginigising. Nilalambing lang kita at si baby. Mahinang bulong niya sa tenga nito at muli niya itong hinilkan sa pisngi. Joshua naman Kaya't kailan talaga pasaway ka. Inis na saad ni Alexa at kinagat ito sa tenga. Aray naman, honey. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Alexa. Pagkatapos
ay sinipas siya nito kaya nahulog siya sa sahig. Hindi maintindihan ni Alexa ang nadarama at naiinis siya sa kanyang asawa. Alexa naman, nabuntis ka lang sinasaktan mo na ako. Di ba dapat mas malambing ka sa akin ngayon dahil magkaka-baby na tayo? Naku Joshua, tigil-tigilin mo ako rin sa kadramahan mo ha. Umagang-umaga pinapainit mong ulo ko. Subukan mo kayong magbuntis para malaman mo kung anong nararamdaman ko ngayon. Mainit kahit nakabukas ang aircon. Inaantok ako kahit tanghali na. Tinatamad akong bumangon dahil nahihilo ako kapag tumatayo. At ang mas malala sa lahat, gustong-gusto kong kurutin niyang gwapong mumukha dahil talagang nakakagigil. Nakapikit pa rin wika ni Alexa. Gising na ito pero ayaw talaga nitong dumilat, lalo namang ayaw nitong bumangon. So, ang ibig mo ba sabihin, honey, ay nag-vacation tayo dito sa Palawan para matulog ka lang dito sa hotel? Yes, pumunta tayo dito sa Palawan para magpahinga at matulog. Dahil dun sa hacienda, hindi ako makatulog at makapagpahinga ng maayos dahil sa presensya ni Sam. Alexa, wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ba't sinabi ko na sa'yong wala kaming relasyon ni Sam at kahit kailan, hindi ko siya magugustuhan dahil ikaw ang nag-iisang babaeng mahal ko. Malaking tiwala ko sa'yo Joshua, pero kay Sam, wala. Tsaka, mabuti na rin na nag-vacation tayo dito sa Palawan. Makakapag-bonding tayo, makakapag-relax, at lalo nating makikilala ang isa't isa. Siguro, kaya naalala mo nga si Sam, dahil ang totoo, concern ka sa kanya, at love mo nga talaga siya. Hindi mo lang maamin dahil mawawala sa'yo lahat ng kayamanan mo kapag iniwan kita. Nagtatampot na sasaktan ng wika ni Alexa. Gusto nitong paniwalaan na mahal ito ni Joshua, ngunit hindi nito magawa dahil palaging bukang bibig ni Joshua ang pangalan ng babaeng yon. Kumakamot sa batok na umakit si Joshua sa ibabaw ng kama. Niyakap niya si Alexa at hinalikan niya sa noo. Alam kong nagdududa ka pa rin sa nararamdaman ko, pero gusto kong malaman mo na handa akong iwan ang lahat ng yaman ko. Makasama ka lang. At saka isa pa, kapag iwan mo ako, susundan at susundan pa rin kita. Kahit saan ka man pumunta, kahit ipagtabuyan mo ako palayo para ma-realize mo na talagang mahal kita bilang isang magandang babaeng karapat dapat mahalin. Hindi dahil sa kayamanang minana mo. Malambing na paliwanag na kay Alexa. Kahit kailan, hindi siya mapapagod magpaliwanag sa makulit pero mapagmahal niyang asawa. Dahil simula ng bata pa lang ito, ay mahal na mahal niya na ito. Kaya naman bakit siya susuko ngayon, di ba? Ay kung tutusin, kanya na si Alexa. Kailangan na lang niyang makuha ang 100% na tiwala nito. Ang kailangan niyang gawin para makuha ang pagmamahal at tiwala ni Alexa ay alagaan itong mabuti araw-araw at iparamdam dito na totoong mahal niya ito. Talaga? Mahal mo ako? Eh baka pagbalik natin sa hacienda ay salbungin mo ng mahigpit na yakap si Sam at paliguan mo siya ng halik sa mukha dahil hindi mo na kayang itagong pag-ibig na nararamdaman mo para sa kanya. Pero alam mo Joshua, kapag ginawa mo ang bagay na yun, pareho ko kayong ipagtatabuyan at napatigil si Alexa sa pagsasalita nang tumunog ang doorbell. Binuksan niyang pinto at nakangiting waiter na tumulak-tulak pa sa food trolley ang bumungad sa kanyang harapan. Good afternoon. Sir, andito na po ang order ng pagkain ni ma'am. Nakangiting wika ng waiter. Okay, thank you. Balikan mo na lang mamaya tong food trolley pagkatapos namin kumain. Inabutan niya ng 500 ang waiter, tip nito. Nang maamoy ni Alexa ang inihaw na tuyo at suka, natatakam na bumangon dito sa kama. Masayang pinagmasdan nitong mga pagkaing inihaan ng asawa sa ibabaw ng mesa. Honey, bakit hindi ka nag-order ng pagkain na para sa'yo? Bakit lahat ng pagkain in-order mo ay para sa akin lang? Alexa, kung anong pagkain ang kakainin mo, yun din ang kakainin ko. Sasabayin kita sa paglilihi para naman ma-experience ko kung paano ka maglihi, di ba? Naku naman Joshua, ang dami mo talagang alam. Kahit naman kainin mo lahat ng pagkain gusto ko, ay hindi mo pa rin nararamdaman kung paano magbuntis. Honey, palagi mo nalang akong inaasar. Paiyak na wika ni Joshua, medyo nagtatampo ito dahil palagi itong inaasar ang asawa. Hindi kita inaasar, nagsasabi lang ako ng totoo. At pwede ba, tigilan mo na nga ang pag-e-emote, maghugas ka na ng kamay para makakain na tayo. Sabay tayo maghugas. Kinarga niya si Alexa kahit nadagdagan ng timbang nito. Magkasabay silang naghugas ng kamay, pagkatapos nakangiti silang dumulog sa mesa. Pinagsaluhan nilang kainin ng bahaw na kanin, inihaw na tuyo, manggang hilaw with bagoong.
Hindi si Joshua sanay kumain ng bahaw at inihaw na tuyo. Ngunit para mapasaya si Alexa, ay ganado itong kumain. Si Alexa na may lihim na napangiti dahil kahit lagi siyang inis sa asawa, dahil ginagawa nito ang mga bagay na makakapagpasaya sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.